Anong bagay ang nakatipigil sa inyo? Anong bagay ang tumatali sa inyo? Anong bagay ang nakagagapos sa inyo? Bakit hindi natin mapuri ang Diyos? Nang ang Panginoon ay magbago, nang maalaala niya ang kanyang mga anak, naawa siya. Sapagkat ang kanyang mga anak ay gapos na gapos, taling-tali, hirap na hirap, nagtatrabaho buong maghapon, hinahagupit ng mga Ehipsyo. Awang-awa ang Diyos. Pinagmamasdan niya, ito ba ang aking mga anak? At ang sabi ng Panginoon kay Moses, inutusan niya, ilabas mo ang aking bayan sa pagkaalipin. The reason, nalulungkot siya sapagkat walang tumatawag sa amin. Walang nakikipag-usap sa kanya. At sa isang magulang, ilagay niyo yung sarili sa pagiging isang magulang. Na kanyang mga anak ay iba't iba ang ginagawa sa buhay. Parang Nanay Korea. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga anak. Wala siyang makausap sa gabi, liban sa isa. Na busy-busy pa. Ang kanyang, kahit sa isang apo na busy-busy, napakalungkot ng buhay. Sa isang magulang na walang tumatawag sa kanya, nakikipag-usap sa kanya, hindi niyo lang alam ang kanilang kalalagayan. Kulang na lang nilang sabihin, Panginoon, kunin mo na ako. Sapagkat lungkot na lungkot. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, make a peace. Fiesta. Peace unto God. Ibig sabihin, paano kayo kinakailangan kayo ay makalaya? Kinakailangan maiwanan ninyo ang lahat ng inyong ginagawa. Kinakailangan concentrated kayo sa isang bagay. At ang bagay na iyan ay walang iba kung hindi ang katagpuin ang Panginoon. Make a peace unto the Lord. Sabi ko, parang kailangan tayong magpagod sa akala natin. Akala natin, masama ang piyesta, wrong. Ang totoo nito, iyan ay pinag-uutos sa atin. Ang nagkamali lamang, hindi kami, sorry to say this, hindi ng Panginoon ang pinag-ipiesta. Ang binubuhat ay mga Diyos-Diyosan. Subalit, kung tayo ay babalik sa tunay, original na meaning ng piyesta, ang piyesta ay kalooban ng Diyos. Ang magpiyesta ka, ang magtipon-tipon ka, ang magsama-sama ka na nagkatutuwa sa Panginoon, iyan ang kalooban ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Kaya nga sa ating pusada ay talagang umiikot tayo. At minsan tayo umikot-ikot sa barangay, kulang na nga lang sumakay tayo sa pangkamaranata eh. Baka naman tayo ay panoorin ng nakasanlibutan. Pero yan talaga ang kalooban ng Diyos. Pinagagalitan ako ng beses ko kahapon, nagbibiro kami sa kanya. Akala ko ba? Hiwa-hiwalay tayo. Ang daming ang bulaklak na binili.
Mayroong isang taga-kinagatan at isang taga-subay na nangungulit sa akin, na nagre-request sa akin. Sabi ko, hindi pa oras. Parang si Jesus at si Mary Darlene. Sabi ni Mary, Jesus, wala nang alak. Ibig sabihin, Jesus, gumawa ka na ng himala. Ubus na yung alak. Sabi na po, hindi pa oras. Sabi ko isa na umulit, sige, sabihin nyo, mag-post kayo. Nire-request ni ganito, na joint fellowship. Dahil as requested by Cheese, as requested by Direk, hindi naman niya mailagay yung ganung bagay. So nandun nangungulit, hindi pa oras, hindi pa panahon, bandaming bulaklak, anong gagawin natin? Sabi ng isa, buti nga yung bandaming bulaklak, maraming di-display sa unahan. At sabi ng misis ko, nag-uusap kami, siyempre, pinag-uusapan niyan. At nagtatanong sa Panginoon, ano ba nangyayari sa akin? Napasunod ako nitong itong batang ito. Sabi ng isa, para isabay mo ng papapasko. Isabay mo ng papapasko. Makakaumalis eh. Ang gandang idea. Para daw kami makaalis na bukas. Ang gandang idea, darling. Para daw kayo makasama sa iyo mamaya. At nung kami nakahiga na, sabi ko, sis, ang message ko niya, fiesta talaga. At hindi lang basta fiesta. Mamaya makikita niyo. Next. 6 na araw nga bago magpasko ay naparoon si Jesus sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. Hindi naman kayo siguro patay. Tingnan mo nga yung kalapit. Mga magpatay. Tingnan ninyo, baka ng bangkay. Walang kakayahang sumamba ang isang patay. Walang kakayahang magpuri ang isang patay. Walang kakayahang lumundag, sumayaw, humalakhak, matuwa, dahil patay. At ang pinakamatinding talik na pwedeng tumali sa isang tao ay iyong kamatayan. Sapagkat pag ikaw ay patay na, wala na. Kaya kapatid, huli mong pagmasdan ang iyong kalapit, sabihin mo sa kanya, habang buhay ka pa, panahon mo pa, upang ikay makipagkaisa sa pagpuri at pagsamba sa kataas-taasang Diyos na siyang dahilan ng ating piyesta. Purihin natin ang Panginoon. Salamat na lamang at si Jesus ay dumating. Kahit si Lazaro ay patay na, nakagawa pa siya ng paraan upang mabuhay ang isang patay. At tayong lahat ay nandito, pagkabat mukha tayong patay. Hindi lang kasi yung patay na physical eh. Usually ang ating kaisipan ay yung patay na katawan. But it doesn't mean naman na patay talagang patay talagang physically. May spiritually tayo. May mga pagtatali na ginagawa sa atin ang kaaway. May pagpupumilit na tayong ginagapos. Alam ko yung crusade, marami sa atin yung ginagapos. Marami sa atin ginagawa ng kaaway para tayo ay huwag makasunod. Sinasabayan ng activity ng gaya ko na lang, kay Ugos, kay Tipit, kay Marlene. Intindihin ninyo ang pamamahagi ng SRI. Huwag kayong maanglis. Sinabayan pa ng meeting. Kaya ako ay habang paparoon sa krusada, umaattend ako ng meeting, pero virtual meeting yun. Mas ibig sabihin ni huwag kang umalis.
tinatali, ginagapos. Stay ka lang. Yung iba sa atin, tinatamad eh, di ba? Diyan ka na lang sa bahay. Huwag ka na sumamba. Magpakaligaya ka na lang sa bahay. Mga gapos, itinatali ng asawa, ng anak, ng lahat ng pangyayari sa buhay. Lahat ng magagawang paraan upang ikaw ay matalian, ikaw ay tatalian. Subalit salamat sa Diyos sapagkat ikaw ay nagtagumpay at ikaw ay narito upang sambahin. Totoo bang nandito ka para sambahin ng Panginoon? Ay malapit. Totoo bang nandito ka para sambahin ng Panginoon? Anong sagot? At kung gayon, tama ang inyong pagpapasya. At kung ang dahilan ng ating pagkakaisa ay paskuhang material, walang kaburuan. Pero kung tayo nandito at ang ating main purpose, main reason is to worship and praise the Lord, natatama tayo ng pagpapasya. Amen. Pero siyempre, may nagpiesta ba naman walang pagkain? Kaya nga ako pinahirapan kagabi, isang dahilan, bakit ayaw tayo magsama-sama eh? Ayaw ng Panginoon nagugutom ang kanyang mga anak. Eh, ba't dami ninyo? Ayan. Madali sabihin nyo, sige, sama-sama tayo. Sa aming mga leaders, hindi lang ganun kadali. Dahil magdidemand ng ilan sa inyo. Apa, alas 2 ang tapos, baka naman. Diba? Aba, alas 3 ang tapos, baka naman. Ay, ang Panginoon nga, pag nangangaral din naman, susunod-sunod ang mga tao sa kanya. Namumroblema siya. Dahil pagod na pagod kung saan lugar na magagaling ang sa kanya'y sumasampalataya. At pagtingin niya, libu-libong tao. At nasa kaisipan niya, huwag pa uwiing gutom ang mga tao. Kaya ang Panginoon, madali sa kanya. Subalit, kinakailangan mapangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Kaya minsan nagtanong siya, sino may tinapay? Ang sabi niya sa mga alagad, ipaghanda niya ng tinapay. At nagbubulong-bulungan ng mga alagad. Saan tayo kukuha ng ganito karaming pera pambili ng tinapay? O kalaban ninyo, piso lamang ang ihahanda para kayo ay pakainin? Kaya lang, sila'y sumasampalataya na kaya na ating kasi. Kaya wala akong dahilan para hindi pakinggan ang request ni Chase at ni Tere. Kaya silang dalawa talaga yung pangunahing dahilan bakit tayo ay nandito. At dapat natin silang palakpakan sapagkat nagkasama-sama tayo. Sabi ko kasi okay lang ba sa taga-Kinagatan na dito tayo? Sabi niya, oo naman. Sabi ko kay Tere, okay lang ba sa taga-Subi na nandito tayo? Oo naman. Ay, nag-aayos pa yung pastor, pinagaganda sa sambahan. Tapos, iiwan niya yung sambahan. Okay lang. Okay daw naman sa kanila. Tanong niyo nga sa inyo, malapit okay lang ba talaga? Talaga? Huwiin natin ang Panginoon natin. Kaya yung tali sa atin, tinanggal. Dapat nandun kayo sa Kinagatan, nandun kayo sa Suway. Kinalag yung tali. Lahat ng mga dahilan, inalis. At ngayon, tayong lahat ay nandito at nagkakapot, nagkakagalak. Next slide. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa. Okay yun na. At ang alak ay nagpapasaya sa buhay. Ito pa. At ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Cheese, tayo may salapi, oh. Kumpleto, oh. May alak, may pagkain, nagkakatuwa.
At ang matindi rito, may salapi. Apa, kayo may salapi dala-dala dyan. Talaga. Diyan kayo magaling. Sa salapi. O next. At pagkatapos nito, si Moses at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, bayaan mo ang aking bayan na yumaon upang ipagdiwang nila ang aking kapistahan. Palisin mo naman. Hayaan mo naman. Panay na lang ang trabaho. Hayaan mo naman sila magpuri. Hayaan mo naman sila gumawa ng kapistahan. Amen. Kulang na lang sabihin natin sa mga women's club, magdala ng sombrero at sumayaw sahil dito yung mga may asawa. Dahil sila may tamburin eh. Ano bang pakulo ninyo para ipakita ninyo ang kapistahan sa Panginoon? Bandangin natin yung crusade. Praise the Lord. Nagamit yung bangka. Kaya naman ang ating mga mukha ay hindi makita sa picture. Dahil sa dami nating sumunod. Sino na? Kaya you can demand for a reward. You should sing. You should dance. You should clap. You should rejoice. You should be in the mood of worship. You should be in the mood of praise. You should be in the mood of rejoicing even in the wilderness. Hallelujah! Hallelujah! Kaya habang naglalakad ang mga Israel sa wilderness, ano sa Tagalog yung wilderness? Sa ilang, wala pa sa church. Lumalakad pa lang sila papunta sa lupang pangako. Nagsasayawan na sila. Habang naglalakad sila para silang nakalayang mga ibon. Naglalakad sila with dancing, with rejoicing. Lahat ginagawa nila sapagkat sa wakas sila'y nakalaya at sila'y nakasunod sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Even in the wilderness. Ano ba yung even in the wilderness? Kahit may problema, kahit hindi perfecto ang buhay, kahit kung ano nangyayari, nakasunod, nagawa ang kalooban ng Panginoon. Amen. Iyon yung ibig sabihin noon. Lahat nilang pasan, magawa lamang ang kalooban ng Panginoon. Kaya tama yung ginawa ni Matipi, isa-isa. Kasi, minsan natatalian tayo ng kahihiyan. Sino bang kinakahiya mo? Ayan. Anong mga yung Matipi, nahihiya ka ba? Ayan, isa-isa. Pati si sister natin, kung makamukha ng Nanay Galunia. Ano? Minsan may bata ako. May mga dahilan eh. Lahat ng dahilan. Masusunog ang sinaing ko. Hindi pa ako nakapaliligo. Yun ang pinakamadali. Paliligo na. Ito nang ligo ka. Kung ano-anong dahilan. Kaya hindi pumayag ang pastor ng Subay na may maiwang kahit isa. Papayag ba naman ang pastor may naiiwang isa? Kaawa-awa naman yun. Nasa langit kayong lahat tapos nasa impyerno ang isa at piniprito. O fried chicken ang ulam natin. Subukan mo kayang ilawlaw ang iyong daliri sa kumukulong mantika pag hindi nagsisigaw ka ay sa kumukulo pa kayang apoy ng impyerno ang hindi ka mapasigaw. At ang pinakamalakas ng sigaw ay yung mga mananampalatayang nahinto at tumalikod. Sila yung pinakamalakas ang sigaw. Kaya kapatid, huwag kang papayag na maiwan kang mag-isa sa kadustaan, sa kahirapan, sa impyerno ng buhay. Samahan mo kami na
daos ng kapistahan sa Panginoon. Hallelujah! You should rejoice! You should sing, you should dance. Kaya ang taga-kinagatan, isasayaw din kayo, anong akala ninyo? It's time for a feast! Sabi ng lahat. It's time for a feast. Again! It's time for a feast. And again! It's time for a feast. Next slide. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag sa Kanyang pangalan. Next. He wants you to celebrate a peace. He wants you to rejoice. He wants you to be glad. He wants your rejoicing and your praise to become a sacrifice. Ayan na naman. Kaya yung sinasabi ninyo, Pastor, tumigil ka na, 12:00 na. Pastor, tumigil ka na, 1:00 na. Pastor, tumigil ka na, 2:00 na. Naurasan ko tuloy si Marlene at si Sister Pauline, 10 minutes lang kayo. Kasi parang nagugutom ng aking mga kapatid. Kawawa naman. Pero ang totoo niyan, dapat ang ating praise and worship may doong kaunting sacrifice. Amen? At kapag ang inyong pagsamba at paglilingkod sa Kanya ay punong-puno ng sakripisyo sa lahat na inyong pinagtagumpayan, mas malaki ang inaasahan ninyong gantimpala. Hallelujah! Mas marami ang inyong reward. Mas marami ang inyong gantimpala. At ako ay ginantimpalaan ng Panginoon dahil habang paparoon sa crusade, habang ako ay nagmi-meeting, sinabihan ako na ikaw ay mananatili sa binangonan ngayong taong ito. Purihin natin ang naglipatan po ng supervisor at praise the Lord. Ako ay nanatili sa binangonan. Ako'y kinabahan kasi ang dami na nagreklamo sa akin. Ang dami na nagreklamo sa akin dahil kayo daw ay pinapakurang ko. Wala naman akong alam na pinakurang ko. Ay kayo daw ay pinapakurang ko. Hindi nila alam ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pabor. Amen! Hallelujah! Glory to God! Begin to praise God. Sabihin nyo lahat, begin to praise God. Begin to praise God. Isa pa. Begin to praise God. Next. Begin to rejoice. Begin to be happy. Tinakuha niyo mga mukha. Ay, maaasim yata ang inyong mga ngiti. Sabi niya, ngiti totoo ba yan o ngiti plastic? Ngiti Tupperware ba yan o ngiti totoo? Bigay nga yung pinakamasarap ng ngiti. Pinakamatamis ng ngiti. Hindi yung ngiti lamang dahil nandyan ang manliligaw. Oh. Hindi yung ngiti dahil lamang sa kung saan. Yung ngiti na totoong ngiti totoong pinagpala ng Diyos, ngiti totoong pinapaboran ng Diyos, ngiti totoong pinagpapala ng Panginoon. Hallelujah! At mula roon ay napasabir sila na siyang balong pinagsabihan ng Panginoon kay Moses, pisanin mo ang bayan at aking bibigyan sila ng tubig. Ayan. Kailangan ng tubig yan. Ano ba yung tubig? Tubig yung nagpapalakas. Tubig ng buhay. Sa mga nalalanta. Ayan. Sa mga mukhang namamayat, bibigyan tayo ng tubig ng Panginoon. Next. Na magkagay inawit ng Israel, ang awit na ito, bumalong ka o balon,
awitan ninyo siya. Kaya bumalong. Next, siyang balong hinukay ng mga prinsipe na pinalalim ng mga mahal sa bayan ng sentro at ng kanilang mga tungkod, at mula sa isang ilang sila'y napasa patana. Ang sentro ay hindi mahihiwalay sa huga niya tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang shilo ay dumating at sa kanya'y tatalima ang mga bansa. Basta, tuloy-tuloy. Judah means praise. Sabihin yung lahat, Judah means praise. Judah means praise. Magiging mabilis ito, ano? Miracles come from God, and He is never tired of performing miracles. Isang katotohanan. Normal sa Diyos ang gumawa ng himala. Tandaan nyo yan. Kailanman, hindi siya mapapagod na gumawa ng himala dahil tungkulin ng Diyos ang gumawa ng himala. Sabi mo sa inyong kalapit, tungkulin ng Diyos na siya'y gumawa ng himala para sa iyo at sa buhay mo. Manalangin kayo na manalangin sa Kanya. Manalangin kayo ng manalangin sa Kanya, sapagkat kahit aayaw niya, kahit hindi pa niya oras, pag kayo'y tumanlangan at lumapit sa Kanya, sigurado ko pagbibigyan Kanya, sapagkat ang tungkulin niya, gawan ka ng himala. Sabi ng Panginoon kay Mary, hindi ko pa oras. Sabi ni Mary sa mga tauhan niya, kung ano bang iutos sa inyo ng Panginoon, gawin ninyo. Inunahan na ni Mary ang mga alagad. Alam ni Mary, nagagawa ng Panginoon. Kaya sinabi niya natin dalawang alagad, ano bang utos ni Jesus, gawin niyo. At nag-utos si Jesus, punuin ng mga banga ng tubig, sinunod ng mga alagad, at ang tubig galing sa banga ng ibuhos, ito ay naging alak. Hallelujah! Sabi namin dalawa, sa isang linggo pa yung yung dati yung sumasama sa isang linggo pa. O, tingnan ninyo. Dahil may dalawang makulit na tuktok ng tuktok hating gabi. Napakakulit nitong dalawang ito. Napakakulit. At dahil, nagsabi ng Panginoon, dahil po sa makulit na yun, ipaghiganti mo ako! Inaapi ako, Panginoon! Ipaghiganti mo ako! Dahil sa kakulit na yun, walang gagawin kundi ang buwes, ang hukom, ang husgang, wala siyang gagawin. Dahil sa iyong pangulit na kinabukas ay gagawat ang hatol. Dahil sa kanyang pangulit, kinabukasan babasahin na yung hatol. At dahil sa kanyang pangulit, ang hatol ng huwes, ikaw ay kanyang pagbibigyan. Hallelujah! Sabihin ang lahat. It is your season for breakthrough. Again. It is your season for breakthrough. Next. God is ordering your steps right now, and in 48 hours, you will begin to see the direction of God. Amen. The greatest peace, ito na, pakinggan ninyo. The greatest peace that man has ever celebrated, greatest, pinakadakilang pista na dapat nating ipagdiwang ay ang pista ng Pasko. May mga reliyon hindi nagpapasko. Marami nagtatanong sa akin, Diner,
may Pasko ba kayo? Sabi ko, ay, mas matindi ang Pasko namin. Magtatago ka. Biro lang yun. Mas matindi ang Pasko namin. Nagse-celebrate kami dahil alam namin ito ang pinakadakilang piyesta, Pasko ng pagdiriwang dahil sa kanyang pagsilang. The feast of Christmas is the celebration or the feast of the birth of Jesus Christ, the Son of the living God. Tinanong ka po si Peter, kumusta dyan sa Hungary? England yan. Mayroon ba kayo diyang Pasko? Opo tatay, late lang kami ng 3 hours. Mauna lang kayo ng kaunti, tapos susunod din po kami. Meron din kami dito Pasko ng pagdiriwang sa pagsilang ni Jesus. Ang buong daigdig naman halos, liban lang sa mga communist country. Kaya ang buong daigdig ay nagkakatuwa, nagkakagalak sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya ang gobyerno ay talagang nauobliga. Sila ay talagang gumagawa ng paraan na sa panahon ng Kapaskuhan, kayo ay bigyan ng mga ayuda, gantimpala, pagpapala. Kaya naman, salamat sa Diyos kung ang gobyerno nag-iisip magbigay sa mga tauhan ng gobyerno. Gaano ba kaya ang inyong Diyos na nagmamayari ng langit at ng lupa ang hindi kayo bigyan ng pagpapala? Amen? Basta tayo magkatuwa, basta tayo magkagalak, basta tayo magsigawan, basta tayo magdiwang sa kanyang pagsilang, bahala na ang anak ng Diyos na kayo ay kanyang gantimpalan. Purihin ang Panginoon. Praise God. Na magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay naggalit na mainam at nagputos. At ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nangasa Bethlehem at sa buong palibot noon mula sa gulang na 2 taon pababa. Sunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki, dumaan yung 3 haring pantas sa kanya. Sapagkat hinahanap ng 3 pantas na ito si Jesus. At sabi ni Paraon, sabihin niyo sa akin kung nasaan si Jesus. Subalit, sa paglalakbay ng 3 hari, kinausap sila ng anghel ng Panginoon, huwag kayong babalik sa kanya, sapagkat ipapapatay niya si Jesus na tagapagligtas ay hindi pa panahon. Kaya yung 3 pantas, nagsiuwi sa kanilang lugar, hindi dinaanan si Paraon. Galit na galit si Paraon. Dinaya ako ng 3 yon. Nilinlang ako. Nasaan kaya yun? At siya'y gumawa ng order. Lahat ng bata, 2 taong gulang pababa, pugutan ang ulo. Ganon katindi. Ganon katindi ang pagdating ng Panginoon. Bandaming namatay, bandaming dumanak na dugo, sapagkat ang kaaway ay nagpupumilit na si Jesus na tagapagligtas ay hindi makarating sa buhay ko at sa buhay ko. Amen? At salamat, gumagawa tayong paraan, ginagawa ang lahat, makarating lamang ang salita ng Diyos sa bayan-bayan, sa mga maraming lugar. Gumagawa tayong lahat. Libo-libo, daan-libong pera ang inyong pinakakawalan. Maabot lamang ang maraming mga natatalian, ang maraming may mga sakit at karamdaman, at makanilig ng mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah! At 20
crusades for 2023 ang ating itinawid. 20 mga krusada. Lahat ng mga araw sa nagdadalang hati ay masama. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan, laging masaya, laging masaya, laging masaya. Linggo-linggo, andito tayo. Lagi tayo nagdiriwang, hindi lamang isang araw sa isang taon. Linggo-linggo, piyesta rito. Linggo-linggo, nag-aawitan tayo, nagsasayawan tayo, dahil araw-araw buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Festival, the greatest time of revival, the greatest time of rejoicing that has ever happened on earth. This is the month, this is the season, this is the moment, this is the day. Hallelujah. Sabihin mo sa iyong malapit, God is with you. God is with you. Sa kabila, God is with you. God is with you. Anong sagot? Amen. Dapat amen. God is doing awesome things as you dance with us, as you praise God, as you rejoice for this Christmas. Something will break in your life. Hallelujah. Sickness will end. Sabi mo sa iyong kapit, sickness will end. Sickness will end. Talaga namang nung nakaraang linggo, ang mga pastors, yung sinasabi ng asawa ko ay sa init ng panahon. Na sila yung humahayo araw-araw. Sinusuok nila ang mainit ng mga bahay-bahay, mga palengke. Minsan umuwi sila, may mga lagnat, may mga trangkaso. Yung nag-describe niya sa inyo. Mayroong dating may hika, hindi na hinihika, nang humayo at hinika, subalit ng kursada nandun pa rin. Sapagkat sila'y sumasampalataya, magtatapos din yung sakit na yan. Magtatapos din ang sakit na yan. Unexplainable dreams that are always pulling you in the wrong direction, they will let go. They will leave you alone. Hallelujah. Purihin natin. Nag-uusap kami mag-asawa, sabi niya, paano pag nalipat ka? Dahil may mga naririnig ako, Pinilya, Alahas, Rodriguez, San Mateo, San Sebastian. May mga umiikot na mga kabila, malayo na. Baka naman Panginoon, hindi naman, huwag mo naman pangyarihin sa akin. Sabi ko, Chere, paano na? Maghihiwalay tayong dalawa. Baka mapunta ka sa kabego. Inuusap na kaming dalawa. Maghanap-hanap ka na. Pero kami lang nag-uusap. Para lang nai-ready ko rin ang aking mga anak na huwag laging nakasandal sa magulang. Dahil kami ninyong mga magulang, hindi kami pader na pwede ninyong sandalan. Dapat ang inyong sasandalan ay yung pader, yung bato, tinatinan, si Kristo, hindi mag-give up. Hallelujah! Sabi mo sa iyo, rejoice and give God your praise. Rejoice and give God praise. Give God praise. Give God praise. You just keep praising God. You just keep praising. It is a season for rejoicing. It is a season for It is a time for rejoicing. Hallelujah. At ng ikatlong araw ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, ito yung sinabi ko sa inyo, lampasan na natin.
You are supposed to be in the mood of feasting and festival. It is the season, it is the time, it is the period in your life, and yet the wine is finished. And that's why God sent me to you because something is going to happen. Sabihin mo sa iyong kalapit, something is going to happen to you now. Something is going to happen to you now. Ulitin natin, something good Something is good going to happen is going to happen to you to you. now. Hallelujah. Sige, tuloy mo lang yan. Nasabi ko na yan kanina. Lampas. If you want your feast that is to start again, if you want your feast to be continuous, tuloy-tuloy, you must continue to rejoice, and you want to say the mood of peace throughout this month of December, you must hear what God is saying, and you must do what God is saying. If you want your peace, next, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sinabi nila sa kanya, kami man ay magsisisama sa iyo. Sila nagsiyaon at nagsilulan sa doong at naggabing iyon. Wala silang nahuling anuman. At kanyang sinabi sa kanila, ihulog niyo yung lambat sa damong kanan ng doong at makakasumpong kayo. Inihulog nga nila at hindi na nila mahina dahil sa karamihan ng mga isda. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. Sinabi ng kanyang ina sa mga nila, gawin ninyo anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Your water is going to turn into wine. Amen. Mga utos yun ng Diyos. Na yung susi ay yung susing sinasabi ng tatlong pagsususi. Just follow. Just follow. Just obey. Whatever circumstances you have, just follow, just obey. Sabi niya sa inyo kanina, kami nakasakay na sa L3 minsan, at doon na naglalagayan ng pera panglagay sa software. At noon, bubuksan na niya ang kanyang mga lahat ng mga naglalagay ng software sa niya, naku, nakakahiya naman ang ating 115 pa, 225 pa, 5 pa. Nakakahiya naman dahil alam ba ninyo ang sumunod? Naging full tank ako tangke ng gasolina noon. Bago po kami nagdadaan na yung sa Shell. Sila Shell. Alam niyo tayo, petrol. Pumipili kami ng mura-mura, sila Shell eh. Sabi ni Jerry, saan tayo? Isa sila nagpapakan ka. Tatay sila sa Shell. Kaya ang entry natin ay Hebron lang, di ba? Kasi sa Shell, 70 pesos. Ang Hebron, 60 pesos. Sayang naman yung 10 peso. Jerry, doon na lang tayo sa Hebron. Yun lang ang ating antas eh. Yun lang ang ating antas eh. Doon muna tayo sa Hebron. Sayang din yung 100 by ilagay din natin yung sa sobre. Sundin lang natin. Bahala na mag-ingat ang Panginoon sa ating sasakyan. Bahala na ang Panginoon mag-ingat sa ating sasakyan. Bahala nang linisin yung langis ng Hebron. Dahil yung daw Shell ay malinis na malinis. Ang Hebron daw ay may lata. Bahala ng Panginoon linisin yung lata ko. Sa awa naman ng Diyos, nakaisang taon na, wala pang problema ang ating L300. Purihin natin ang Panginoon. Sasabihin niya, nagkukulang pa, dapat maka 8,000 tayo, bakit ka 10,000 eh. Sige, lumabas mo na lahat ng pinagkagalingan ng iyong pera. Baka yung mga ATM na yan, may mga laman, pagtitingnan natin. Kaya kami nila pipili, basta nakapapasok, pinupuno muna namin yung Kaya maganda rin ang maraming ATM eh, nakakalog. Dahil pag nag-text kasi siya, yung mga ibinagay, hinihipon lang yun.
At pagka yung prayer na bubuksan niya, naku, Himmel, gaganto pa. Nakakaraos tayo. Nakakaraos tayo. Hindi nga kami makapaniwala na may naiibigay pa rin tayo sa kabila ng lahat ng ating pangangailangan. Laging may water. Laging yung water ay nagiging alak. Yun yung himala. Yung lungkot ay nagiging saya. Yung pagod ay nagiging lumulundag at lumalakas. Ang mahirap laging sumisigaw. Anong sigaw ng mahirap? Aba, akala ko kayo yung mahirap eh. Sino mahirap dito? Taas ang kamay. O, totoo mo, mahirap kayo, di ba? Taas yung kamay ninyo. Tapos, sigaw ninyo, ako yung mayaman. O, lahat ng mahirap, taas ang kamay. Kunwari mayaman, wala naman mga pera. Pero iba ang sigaw. Kahit mahirap, ang sigaw, ako'y! O, sino gutom dito? Ano ba yung gutom ka na ba? Kaya ng sigaw, ako'y! Busog! Amen! Kag busog na lang. Ako'y busog! Di ba? Yung mga nangihina, anong isisigaw? Ulit! Sigaw ng mga nanghihina! Ako'y malakas! Talaga na makasandal na sa pader, antok na. Sigaw ng mga inaantok! Ako'y gising! Ako'y gising na gising! Ako'y gising na gising! Sapagkat ang Diyos nasa akin tumawa. Nasa akin nagsasalita, siya'y Diyos na makapangyarihan. Okay, next. What you couldn't get in January to November, lahat ng hindi ninyo, lahat ng dalangin ninyo na hindi nangyayari mula June, January hanggang November, may isang linggo pa. May natitira pang isang linggo. Lahat ng inyong mga dalangin na hindi pa pinapangyayari ng Panginoon. Ito na ang panahon. Sabihin mo sa Kanya. Dahil sa loob ng isang linggong natitira. Dahil ako'y nasagot na ako sa binangonan ulit. Sa binangonan ulit ako. Kung kayo may mga dalangin pa na hindi pa tinutugon ng Panginoon, sa isang linggong natitirang ito, huwag kayong papayag na hindi ninyo nakakamit, natatanggap ang lahat ng inyong mga naisip sa buhay. Hallelujah! Ngayong natitirang linggong ito, hindi ako may pangako niyan sa inyo. Ang Diyos na tumawag sa inyo, ngayong linggong ito, makakamit ninyo ang inyong mga reward. Hallelujah! Best reward. The best in good health, sa mga may sakit, yun ang pangako ng Panginoon. The best in business, the best in marriage, the best in education, the best in anything you touch. You will receive it in Jesus' name. This is an incredible season. It's a festive season. It's a good time. Purihin ang Panginoon. You will not enter any vehicle that will kill you. You will not travel to anywhere where you will lose your life. You will not go anywhere where you will eat and you will give you sickness. You will not mix the people who will rejoice you. God will bring you to helpers. God will bring you to men and women who will lift you up and not those who will pull you down. God will separate you from the wicked people. Next week, dito tayo. Magsisimula ang gawain. Baka maligaw kayo, una.
Hindi ganitong oras ang ating gathering next week. Dahil piyesta nga ay magpipiesta tayo, magpapakagalak tayo, magsisimula tayo ng alas 8. Dalahin ninyo yung mga handa, ha? Piyesta. Piyesta sa Panginoon. Pupunuin natin ang bahay na ito ng mga lechon, ng mga pagkain, dahil tayo magkakagawa, tayo magkakagalak, dahil araw ng ating muling pagpapalakas. Sasalubungin natin ang 2024 ng mas ganang bagong taon. Dalahin nyo yung mga matanda. Ilalagay natin yan sa gitna. Pupunuin natin yan. Tayo magkakatuwa, tayo magkakagala sapagkat napagtagumpayan natin ang 2023. Amen! Tayo lahat ay tumayo ang mesyas ng Pasko. Tayo lahat ay magsiawit.